Simula ngayong linggo, may takip ang mga imahen sa simbahan. Hindi dahil ayaw lang natin silang maalikabukan, kundi dahil sa isang malalim na kahulugan. Una, ang pagtatakip ng mga imahen ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nabulag ng kasalanan, hindi natin nakikita ang Panginoon. Kapag tayo ay nalilibang sa mga bagay na ginagawa nating makamundo, nawawala sa paningin natin ang Diyos. Kaya nga kapag tayo ay nagkakasala, nakakalimutan natin na lahat tayo ay mananagot sa Kanyang harapan balang araw. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paririto sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ngayong linggo, may takip ang mga imahen sa simbahan.
Hindi dahil ayaw lang natin silang maalikabukan, kundi dahil sa isang malalim na kahulugan. Una, ang pagtatakip ng mga imahen ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nabulag ng kasalanan, hindi natin nakikita ang Panginoon. Kapag tayo ay nalilibang sa mga bagay na ginagawa nating makamundo, nawawala sa paningin natin ang Diyos. Kaya nga kapag tayo ay nagkakasala, nakakalimutan natin na lahat tayo ay mananagot sa Kanyang harapan balang araw. Kaya ipinapaalala sa atin ang sakramento ng kumpisal na napakahalagang tanggapin natin ngayong panahon ng Kwaresma hanggang sa mahal na araw bilang paghahanda sa ating pagsasariwa sa mga pangako ng binyag. Kung gusto nating makita ng mas malinaw ang Diyos na kumikilos sa ating buhay, kailangan muna nating hawiin mula sa ating mga mata ang pagkabulag na dulot ng kasalanan. Let us not be blinded by sin, and let us allow ourselves to see God fully through the sacrament of reconciliation. Magkumpisal po tayo nang hindi tayo mabulag at mas makita natin ang Panginoon. Pangalawa, tinatakpan ng mga imahen bilang paalala sa atin na sa pagpapakasakit ng Panginoon, mas nahayag yung kahinaan ng Kanyang pagkatao at panandali ang natago ang Kanyang kadakilaan bilang Diyos. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tinatanong ang Panginoon, na kapag napadilat nga niya yung mga bulag, bakit hindi niya nagawan yung kaibigan niya ng paraan para ito'y huwag mamatay? Narinig din natin sa Ebanghelyo ang kalambutan ng puso ng ating Panginoon. Namatay ang mahal niyang kaibigan, siya'y napahimutok. Ibig sabihin siya'y tumangis, umiyak ng malakas, ngumalngal. Ganon ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo. Nang siya'y dakpin, nang siya'y pahirapan, nang siya'y paratangan, alam natin ang tugon ng Panginoon, katahimikan, kababaang loob. Inako niya ang kamatayan dahil siya ay nakikisalo sa ating mababang pagkatao, sa aba nating pagkatao. Kahit na siya'y Diyos, pansamantalang naitago yung kanyang kadakilaan at kapangyarihan para mahayag ang kanyang pakikiramay sa ating mga kahinaan at sa ating mga pagdurusa bilang mga tao. The veiling of images reminds us of the humility of Jesus, who humbled Himself up to death on the cross. Samantalang tayong mga tao, imbis na ikahiya yung ating mga kasalanan, imbis na itago ito kung minsan, mas lalo pa natin ipinangangalandakan. Yung kahinaan natin, mas lalo pa nating ipinagmamalaki sa iba. Pinapaalala sa atin na si Jesus ay nakiramay sa atin mga kahinaan maliban sa kasalanan upang ipaalala sa atin na ang ating kahinaan ay siyang pagmumula ng kalakasan kapag tayo ay nakaugnay sa Kanya. Pangatlo, tinatakpan ang mga imahen sa simbahan bilang pagpapaigting ng ating sakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Pinagsikapan natin na i-deprive ang ating mga sarili ng masarap na pagkain. Tayo ay nag-ayuno, tayo ay nangilin, umiiwas tayo sa karne kapag Biyernes. Nung Ash Wednesday at sa Good Friday, magbabawas tayo ng pagkain, magfa-fasting tayo. Ngayon, dinadagdagan yung fasting natin. Ang tawag dito, fasting of the eyes. Pakiulit nga po. Sapagkat kung minsan hindi natin namamalayan, sa pamamagitan ng ating mata tayo'y nagkakasala. Lalo na kapag tumitingin tayo ng may pagnanasa sa hindi naman natin dapat tingnan. Tumitingin tayo ng may kahalayan. Tumitingin tayo ng may malisya. Tumitingin tayo sa kapintasan lamang ng ating kapwa. Hindi natin nakikita ang kabutihan ng ating kapwa. Kaya nga pansamantala, wala muna tayong makikita kapag tayo'y nananalangin.
para sa ating panalangin, mas makita natin ang Diyos sa puso natin kaysa sa mga mata ng ating katawan. Huwag nating sanayin na palagi lang yung mata ng katawan natin ang gumagana dahil ito rin kung minsan na nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. Kaya nga tinuturuan tayo ng simbahan ng ngayon na magdasal mula sa ating mga puso. Wala man tayong mga nakikita, wala man tayong nahihipo bilang mga imahe ng ating Panginoon. Sana'y maalala natin sa panahong ito na ang imahe ng Diyos ay nakaukit sa puso ng bawat tao. God's image is not only in stone or wood. God's image is imprinted in the hearts of humans. Iniukit ng Diyos ang kanyang imahen sa puso ng bawat isa. Kaya may kabutihan na nariyan at ipinapaalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Unti-unti sana nating tanggalin ang lambong o ang takip na humahad lang para sa atin na makita ng iba yung kabutihan na meron sa puso natin. Ngayong panahon ng Kwaresma na hindi natin nakikita ang mga banal na imahen, sana'y ang makita ay ang imahe ng Diyos sa puso mo sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa mo sa kapwa-tao. Sana makita mo din ang imahe ng Diyos sa puso ng kapwa mo para hindi ka nanghihinayang na magbigay, magpatawad at magmahal. At makita mo na sa bawat taong minamahal mo, binibigyan mo, pinapatawad mo, ang Panginoon ang siyang pinaglilingkuran mo. Amen? We do not see the images carved in stone and wood so that we may see the image of God in each and every one of us. Yan ang dulot ng binyag. Tayong lahat ay binago na ng Panginoon. Hindi na lang kayo kamukha ng mga magulang ninyo. Hindi na tayo kamukha ni Eva at Adan na isinumpa dahil sa kasalanan. Hindi na tayo pinagkaitan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ano ang sabi ni San Pablo, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, tayo'y namumuhay na ayon sa Espiritu. Ano yung Espiritong iyon? Ang Espiritong bumuhay sa ating pagkatao dahil pinatay na ang ating pagkataong makasalanan nung tayo'y binyagan. Kaya yung mga pagbasa natin ngayon, yung first reading at yung gospel, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Dahil ito'y pagsasalarawan ng kung ano yung nangyari sa binyag, namatay tayong kasama ni Kristo at bumangon tayong kasama niya. One interesting fact, tingin kayo sa likod, sa may gawing kaliwa. Nakikita niyo yung maliit na pinto doon sa ilalim ng tore? O kunwari na lang nakita niyo? Mamaya silipin niyo. Yun ang dating binyagan. Sabi ng mga matatanda dito, nagtanong ako, doon daw nakalagay dati ang binyagan. And interestingly, ang binyagan at libingan magkamuka. Pag pumunta kayo sa mga musoleo, ganyan din ang itsura hanggang ngayon. Mai-imagine nyo, dahil sa madilim, yung madilim na section ng simbahan yun, yung bungad. Madilim dyan, may libingan, dahil dyan namatay tayo nung tayo'y makasalanan. At dyan tayo, paglabas natin dyan, pagkatapos ng binyag, tayo'y mga bagong nilalang. Parang tayo yung sinasabi ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa na merong bagong laman, bagong buto, bagong kaluluwa na ibinigay ng Panginoon, hiningahan ng Panginoon. At yun din ang tinanggap natin, yung Espiritu. Dati yung mga binyagan, nung hindi pa mga bata ang binibinyagan, nung mga medyo may edad ang mga binibinyagan, literal na may hukay sa binyagan. May tubig. Kaya pagka pumunta ka doon sa ibaba, ilulubog ka talaga sa tubig para ka talagang mamamatay. Naalala ko yung nag-renew kami ng baptism sa River Jordan. Na-experience ko din po yung immersion na baptism. Nung nilubog po ako sa tubig, pag-ahon ko,
Naghahabol ako ng hininga. At nung tayo binyagan, yung unang hinga na tinanggap natin pagkatapos tayong mabuhusan, yun ang Espiritu Santo na tinanggap ng bawat isa. Ang Espiritong ito ang nagkaloob sa atin ng tatak ng imahe ng Diyos sa ating mga puso. Naging kamukha na tayo ni Kristo, kaya hindi na tayo nabubuhay sa laman, nabubuhay tayo sa Espiritu. Kaya sana ngayong panahon ng Kwaresma, yun yung panawagan sa atin. May we rediscover the new creature that is already in us. The new creature that is us. Ang bagong nilalang na tayo. Nilalang noong tayo binyagan. Hindi na bilang mga anak ng ating mga magulang, kundi mga anak ng Diyos. Hindi lang kawangis ng ating mga magulang sa pagkakasala, kundi kawangis ng Diyos sa kanyang kabanalan. Uulitin ko, nakatago ang mga imahen ngayon dahil ito'y paanyaya na ikaw ay maging imahen ng Diyos sa iyong kapwa. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. Sana'y hayaan ninyong palayain na rin kayo ng Diyos mula sa mga kasalanan na pumipigil sa inyong magpakabuti. Ang sabi ng Panginoon, noong lumabas si Lazaro mula sa libingan, kalagan ninyo siya. No one is too hopeless to be free from sin. Lahat tayo may pag-asa pang lumaya sa kasalanan. Huwag mong isipin na hindi na ako mapapatawad ng Panginoon dahil napakabigat ng ginawa kong kasalanan. Huwag mong isipin na wala na akong pag-asa kasi ganito na talaga yung ugali ko eh. Wala na akong pag-asa kasi ilang beses ko nang sikaping baguhin ang sarili ko pero wala naman akong nagawa. Oo, wala kang magagawa. Pero ang Diyos, maraming magagawa. Amen? Sabi ni Santa Marta sa ating Panginoon, nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. At nang sinabi ni Jesus kay Lazaro, lumabas ka. Nang binigyan niya ng bagong buhay si Lazaro, ipinapaalala niya sa atin, tayo din, lumabas na tayo sa libingan, sa lungga ng ating pagkakasala. Sana, kapag tinanggal na ang mga lambong o ang mga kurtinang ito, hindi lang ang mga imaheng magaganda ng ating simbahan ang makita. Sana'y matanggal na rin ang anumang nagiging balakid sa puso ng bawat isa sa inyo, upang mahayag ang kabutihan na meron kayo na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, sa ating lahat, nung tayo ay binyagan. In the absence of images in our eyes, let us be God's images to each and every one of us. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung naisa man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.